Hallelujah, 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 Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ibinigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa ang liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa na masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang balikan ang ating unang pagbasa, sapagkat ang unang pagbasa natin ay nagpapahayag ng kwento ng nagsisimulang simbahan na mula sa pagkabuhay ni Jesus, sa pagtanggap nila ng Espiritu Santo, ang mga alagad ay nagpahayag ng mabuting balita. Ikinikwento nila ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Kahit na sa kabila ng mga pagtutol sa kanila, sila'y ibinilanggo, kinulong, hindi sila natakot, patuloy silang nagpahayag tungkol sa salita ng Diyos. At dahil sila ay alam nila na ang Diyos ang kasama nila, alam nila na hindi sila mapapahamak. Alam nila na kung ang Diyos ang kasama nila, wala silang dapat katakutan. Kaya kahit mabilanggo sila, hindi sila natatakot. At nung sa pamamagitan ng anghel, sila ay nakalabas ng kulungan, saan sila nagpunta? Hindi naman sila nagpunta kung saan-saan eh. Hindi sila nagtago bigla nung nakaalis sila ng bilangguan. Ang ginawa nila, pumunta pa rin sila sa may templo at doon nangaral pa rin sila. At anong dahilan bakit ganito ang kanilang ginagawa? Patuloy sila nangangaral kahit na sila ay inuusig na dahil alam nila na mas mahalaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kaysa sa sarili nilang buhay. Kaya di ba kung babalikan natin nung nakaraang linggo, ang kwento tungkol kay Pedro, ang sagot niya sa mga Pariseo doon, imposibleng hindi naming ikwento at ibahagi
ang lahat ng aming nakita at narinig. At yun din ang bilin sa kanila ni Jesus, na ibahagi sa lahat ang mabuting balita. Ngayon, para sa atin bilang Kristiyano, ano ang halaga nito sa atin? Na sana bilang yung mga Kristiyano na mga saksi at nakikiisa sa muling pagkabuhay ni Kristo, ay huwag ding mahiya na ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Huwag mahiya na ibahagi ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Lahat tayo may kanya-kanya ding struggle sa buhay. May kanya-kanya din tayong paglapit, minsan pagtalikod, lalapit ulit tayo. May kanya-kanya tayong kwento ng conversion o pagbabalik loob. At yan po yung kwento ng mabuting balita sa atin. Paano natin nakilala si Jesus? Paano natin nasaksihan sa buhay natin ang galaw ng Diyos sa ating buhay? Kaya kung iududugtong po natin sa Ebanghelyo, kung si Jesus ang gumagalaw sa buhay natin, tayo ho ay tumatanggap sa kanyang salita at lumalakad sa kanyang aral at turo. At ang daan ng Panginoon ay ang daan ng liwanag. Ang liwanag na tumatalikod sa dilim ng kasalanan. Ang liwanag ng pagbabago ng buhay. Kaya bilang Kristiyano, dito lagi tayo iniimbitahan ang araw-araw na tawag sa atin at pagpapasya ng pagbabago ng buhay at pagbabalik loob sa Kanya. Itong imbitasyon sa atin, ngayon bilang Kristiyano, ang magandang tanong po sa atin, tutugon ba tayo sa imbitasyon na ito ng Panginoon? Kung titignan ho natin ang Ebanghelyo, ang hindi ho tumutugon sa imbitasyon ng Panginoon ay mas nanais na manatili sa dilim ng kasalanan at ayaw ang liwanag ng pagbabagong buhay. Pero kung gusto mo ng pagbabago sa iyong buhay, ayaw mo na sa dilim ng kasalanan, ayaw mo na ng buhay na tila'y wala ang Panginoon, at gusto mo na lumakad kasama niya, gusto mo lumakad kasama niya, bagamat ang pangako ng Diyos sa atin, hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Minsan, alam din ng Diyos na hindi tayo magiging consistent sa ating pagsunod sa Kanya. Pero kahit na ganun pa man, ang imbitasyon ng Diyos para sa atin ay nandoon pa rin. Na sumunod sa Kanya, tumugon ka sa Kanya, dahil siya ang Diyos ng waling nabuhay at tinatawag niya tayong maging Kanyang mga alagad. Ngayon ang tanong, tutugon ka ba sa imbitasyon na ito? At sana ang masagot natin sa Panginoon, Opo Panginoon, narito po ako, ang iyong alagad. Narito ako, Panginoon, ang iyong debotong nagmamahal sa iyo, ang iyong disipulo na nais makinig sa iyo, ay iyong disipulo na nagsusumikap na baguhin ang aking buhay. Amen.